ang lahat ng iyan ay mga title lamang. Hindi talaga yan pangalan. Halimbawa, creator, di ba? Title yan. God, creator, God, title din siya. Ano ang pangalan ng God? Ang pangalan ng God sa salitang Arabic ay Allah. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Kung mapapansin mo, sa iba't ibang sulok ng daigdig, kapag sila ay nagkakaroon ng kaalaman sa Quran, ibig sabihin ng Quran, maluwalhating salita ng Diyos. Ano? Yan ay Arabic na salita. Ang Biblia naman, ay nagpastor ako ng born again, may English, Tagalog, Waray, Cebuano, ano po. Pero hindi pa ako nakabasa ng Aramaic, Greek, or Hebrews, or Arabic. Hindi pa ako nakabasa nung ako ay pastor ng born again. So ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang kahalagahan ng kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam po ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, ibig sabihin ng salam, Arabic. Salam, ibig sabihin kapayapaan. Hinango sa salitang salam. Ito lamang ang Islam na relihiyon ang ibinigay ng Diyos ng Allah sa sangkatauhan. Kung mapapasin mo, nais kong ibahagi sa inyo na bakit ngayon lang ako makakarinig ng Arabic. Sapagkat mula nung bata ka hanggang ngayon lang ako ngayon lang tayo nakita. Ano po? Ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yan ang Arabic. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ng Allah ang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin, wala pa si Adan, wala pa ang mga tao, wala pa ang mga propeta, Islam na ang relihiyon na para sa mga tao. Kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ. Kung mapapansin natin. Bakit? Kasi ang relihiyon ay mahalaga. Kaya ang ginawa ng ating mga kababayan, ng iba't ibang mga sa mundong ibabaw, marami silang mga ginawa, mga relihiyon. Gumaya sila. Ang tawag dyan ay man-made religion. Kung mapapansin mo, merong Rizalista, hinango sa pangalan ni Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sino ang nagsabi ng mga propeta, sahaba o disipulo, maging sa Biblia, sino ang nagsabi na gumawa ka ng relihiyon maliban sa Islam? Ito ay hindi nila gagawin ng mga propeta. Bakit? Sapagkat ang mga propeta, mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, ay mayroon na silang relihiyon. At ang relihiyon nila ay aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Allah, ng God sa sangkatauhan. Ano ang sinabi ng Diyos, ng God, ng Allah, ng Rab, ng ating Panginoon sa mga taong gumagawa ng mga relihiyon maliban sa Islam? Pakinggan nyo. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Bakit talunan? Sapagkat kung ikaw, ako, tayong apat, gagawa ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Di ba, may meron pang mas matanda sa atin? Ngayon lang tayo gumawa ng relihiyon. Paano sila maliligtas? Ibig sabihin, ang relihiyon na yan ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Kaya napapahabak at sila ay nai-scam. Kaya yung ibang mga leader ay ang nagkakamal ng limpak-limpak na salapi, yung leader lamang. Pero yung mga membro, kawawa. Naglalakad, umuuwi, pagod na pagod. Pero ang leader ay siya ay nagkakamal lang ng pera. Kasi 50% siya doon sa kita ng simbahan. Pero ito ay hindi inutos ng Diyos na tagapaglikha na gawin nating palabigasan ang mga membro. Ibig sabihin kapatid, ito po ay man-made na relihiyon. Sa Islam, kung ikaw ay mayaman, ikaw ay magsasadaka, magcha-charity, magkakawanggawa ka. Tutulungan mo ang mga mahihirap. Hindi mo siya gagawin palabigasan. Mahirap na nga gagawin pa palabigasan, no? Yung kanyang nasa bulsa na papamasahe, baon niya, ibibigay pa doon sa simbahan. Ang mangyayari, kinakawawa tuloy tayo. Pero ang utos ng Diyos, kung sino ang mayaman, bigyan ang mga mahihirap. Tama o tama? Yun, di ba? So, dagdag kaalaman ito. Ngayon, anong ibig kong sabihin ngayon? Nais kong ibahagi ang kagandahan ng reliyong Islam. Ito lamang ang aprobado at perpektong relihiyon binigay ng Diyos sa siyang katauhan. Ito ang relihiyon ng mga propeta. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, ng God. Si propeta Muhammad, siya po ang huling sugo. Igalang natin ang lahat ng mga propeta, mula kay Adan, Abraham, Jesus Christ, at kay propeta Muhammad, sapagkat sila ay mensahero. Ibinabahagi nila na la ilaha illallah.
Iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Yun po ang sinasabi ni Jesus. Ang totoo diyan, ang pangalan ni Jesus ay Isa. Si Mary Mariam. Yung Jesus, Western name. Yung Jesus, parang Espanyol. Pero ang talagang pangalan niya sa Middle East, Isa, Al-Masih, anak ni Mariam. Si Mary, Mariam yun. Hindi Maria, hindi Mary, Mariam. Kasi hindi naman sila Amerikano, Espanyol, Hapon. Lalo hindi sila Pilipino. So dagdag kaalaman siya. Ano po? Silang lahat ay mga naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. Kung papasyal tayo sa lugar ni na Jesus Christ sa Middle East, ang tawag nila sa God, Allah. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Ang Allah, siya ang creator, siya ang mahabagin, siya ang maawain, siya ang nabigay buhay, siya ang babawin ng buhay, siya ang taging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. At ang Allah, ang God, siya ang nagpahintulot na magising tayo mula sa pagtulog. Bakit? Sapagkat wala tayong kakayanan magising. Di ba may mga taong namang naunang namatay sa atin? Yung mga kamag-anak natin, mga lolo, kamag-anak, mga artista, mga politiko, hindi na sila umabot sa mga araw na ito. Ibig sabihin, dumating na sa kanila ang katapusan ng buhay. Sino ang nabigay buhay sa atin na tayo ay magising mula sa pagtulog? Ang God. Sa Arabic, ang Allah. So anong purpose ng Diyos ng Allah sa atin? Bakit tayo nabubuhay? Pakinggan nyo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga jin, yung hindi natin nakikita. Nilikha lamang sila. At tayong mga tao, upang sambahin ang nag-iisa at tunay na Diyos. Sino yun yung tunay at nag-iisang Diyos? Pakinggan nyo. Dito sa 1 John, John chapter 17 verse 3. Sino ang magaling bumasa? Mabilis, maalam mo mabilis ka? Okay, ganito yan. Sabi doon sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka na tunay at nag-iisang Diyos, at ako si Jesus na kanyang sinugo. Sinabi ni Jesus, si Jesus ay sinugo ng God. Ibig sabihin ng God sa Arabic, Allah. Sinugo si Jesus. At ano pang sinabi ni Jesus? Siya ay pinadala doon sa bansang Israel. Sinasabi ni Jesus na la ilaha ilahuwa sa salitang Arabic. Iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, kay Propeta Muhammad, iisa lamang ang sinasabi ng mga propeta. Nasambahin natin ang tunay at nag-iisang Diyos ng tagapaglikha. Sino nga ba ang Allah? La ilaha ilahuwa, none has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him, except with His permission? He knows what happens to them, His creators in this world, and what will happen to them in the hereafter. And He will never compass anything of His knowledge, except that which He wills. His kursi extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. Ang Allah, ang God ni Jesus, ay siya ang nagmamayari ng mga kalangitan kalupaan. Siya ang nagbigay buhay sa atin, ang babawi ng buhay. Siya ang taging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Sino ang makapamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan? Ang Diyos, ang Allah, siya ay hindi napapagod sa pangangalada sa Kanyang mga nilikha. At nalalaman ng Diyos ng God ang mangyayari ang ginagawa ng Kanyang mga nilikha dito sa mundo at mangyayari sa kabilang buhay. Ang Diyos, ang God, ni Jesus, siya ang kataas-taasan, ang dakila. Yun ang Diyos. So yun yung kapatid, nais kong ibahagi sa inyo, ano nga ba ang dapat natin baguhin sa pananampalataya? Yung sinabi ng God, yung sinabi ng Diyos dito sa Biblia, sa Leviticus, sa Exodus, na huwag kayong yuyuko sa mga larawan, sa mga rebulto, sapagkat ito ay karumal-dumal, sapagkat ito ay hindi nakakakilos, hindi nakakarinig, hindi nakakalakad. Ibig sabihin, ang mga tao noon hanggang sa ngayon nagkakasala because they worship created things rather than the Creator. At alam mo ba, may magandang balita. Hindi pala sinabi ni Jesus sa Biblia na God siya, na Diyos siya. At hindi niya na sinabi na siya ay sambahin. Sapagkat si Jesus ay kapwa-tao natin na isinilang siya ni Virgin Maria. At pagkatapos isinilang, pagkaraan ng 7 araw, tinuli siya. Kasi kapwa-tao na siya. Diba? Ano ang pagkakaiba? Bakit siya ay isinilang nang wala siyang nanay, wala siyang tatay? Hindi yan nakapagtataka. Paraan yan ng paglikha ng God ng Allah sa atin. Ganito yan. Si Adan, nung nilikha si Adan, wala siyang nanay-tatay. Tama o matama? Mula sa lupa. Matalino tayo. Nung nilikha naman si Eva, wala siyang tatay. Wala siyang nanay din. Nilikha si Eva mula sa pinakabaluktot na tadyang ni Adan. Nakapagtataka. Sasambahin ba natin si Adan at si Eva? Hindi.
Ang sasambahin natin yung lumikha sa kanila. Ang Allah, ang God. Ngayon naman, nagsiping na ang dalawa. Si Adan at Eva. Dumami na ang mga kalalakihan at kababaihan. Sasambahin ba natin ang kanilang mga anak? Kasi ipinanganak sila ni Eva at Adan? Hindi. Kasi nilikha pa rin sila ng God. Ito na ngayon, si Birhen Maria. Kinausap si Birhen Maria, ni Mariam, ni Anghel Gabriel. Ya Maria, magbubuntis ka. Paano ako magbubuntis? Ni dulo ng aking daliri ay wala pang nakahawak sa akin. Oo nga naman, di ba? Kung may asawa, pwede siya magbuntis. Pero sinabi ni Anghel Gabriel, ikaw ay magbubuntis. Pag sinabi ng Allah na magbubuntis ka, kun fayakum, ikaw ay magkaroon ng anak na lalaki, ay magkakaroon ka. Ganyan ang ginawa ng Diyos ng Allah. No? Siya ay nagbuntis na walang nakahawak na lalaki. Nang nagbuntis siya ng lalaki, walang nakahawak na sino mang lalaki kay Birhen Maria. Kaya tinatawag siyang birhen, di ba? Kasi hindi siya ginalaw ng mga lalaki. Ganon din ang paglikha kay Adan Abraham, kay Adan, kay Eva, na mga milagro lahat yan. Akala mo ba, isisilang ka ng nanay nyo? Kahit may asawa ang nanay nyo, mag-asawa sila ng nanay at tatay mo, akala nyo ba mabubuntis ang nanay nyo kung hindi pinahintulot ng God na mabuntis ang nanay nyo? Maraming mga mag-asawa ngayon. Matagal nang nagsama. Mayaman sila, maraming pera, maraming mga gusali, maraming sasakyan, pero hindi sila binigyan ng anak. Dahil ang Diyos, ang Allah, siya ang nagbibigay ng mga biyaya. Siya ang dapat masusunod, di ba? Hindi lahat porque may asawa ay magkakaroon ng anak. Pag hindi ka binigyan ng Diyos ng supling, hindi ka magkakaroon ng anak, di ba? So mga biyaya kayo ng Allah. Mula sa Allah ang biyaya. Kaya people need people, friends need friends, we all need help. Magmamalasakit tayo sa isa. Magpasalamat tayo sa ating mga magulang at sa ating nanay-tatay sapagkat tayo ay kanilang tinanggap tayo. Kasi maraming mga mag-asawa, pag nabuntis na yung nanay, di ba, nilalaglag yung bata. Masama yan sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong patayin ang inyong mga anak dahilan sa kahirapan. Sapagkat ang Allah na Diyos ni Jesus, siya ang sustainer, ang provider, at siya ang nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin. At siya ang nagbibigay sa atin ng mahabang buhay at mga biyaya ng riske. Okay? So ngayon naman, paano ba ako magkakaroon ng kasiguradong kaligtasan ng ating kaluluwa? Napakasimple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Alam mo ba, silang lahat ng mga propeta, silang lahat sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Paano ba? Sinabi nila, ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, sa awat habag ng Allah, magiging kapanalig natin ang mga propeta. Magiging kapanalig natin si Birhen Maria, lahat ng mga propeta. At magiging panauhin tayo sa paraiso, kung tawagin ay paradise. Sa Arabic ay Jannah. Yun. So yan ang ginawa nila. So yung ating kaalaman ng mga ibang sikta relihiyon, okay yun. Pero ito ay napaka-okay sapagkat naliwanagan tayo na maliban sa Islam, wala nang ibang relihiyon na aprobado perfecto, kundi ang Islam lamang. Sapagkat ito ang binigay ng Diyos ng relihiyon sa sangkatauhan sa mga propeta. At ang maliban sa Islam, man-made po yan na relihiyon. Kaya nga tingnan mo, kapag namamatay ang babae sa ibang relihiyon, iniimbalsa mo. Bago imbalsamuhin, ibibigay sila sa ano tawag dyan? Imbalsamador. Mumulisyahin, huhubaran yung babae ng imbalsamador. Tapos mumulisyahin ng ibang imbalsamador. Maraming mga nangyari na yan. Pagkatapos yung iba naman, kasi asinsado, susunugin. Parang basura. Pag naglinis ka ng bahay, oy, hindi na gamit yan, ibasura na natin sa kasunugin. Yung tao ngayon, sinusunog. Sa ibang bansa, sinusunog yung tao. Maraming mga kahoy dyan, tapos itatapon na lang yung bangkay, tapos lalagyan siya ng gasolina, sinusunog nila. Tapos yung iba ng krinikrimit. Pagkatapos yung iba naman, hindi inililibing na ibang sikta. Inilalagay lang sa Bartolina. Ilalagay sa parang apartment. Hindi siya inililibing. Samantala sa Islam na relihiyon, ang ginagawa ng kung paano inilibing ang mga propeta, inihuhukay sila. Ang babae pag pumanaw, babae ang nangangalaga, nagpapaligo, nagpapabango, at dinadamitan ng white cloth na 7 yards. Pinapabanguhan siya at ilalagay siya sa hukay na kung saan ay pinabanguhan siya. Ano po? Ilalagay sa malamig na lugar. Kung papaano inilibing ang mga propeta, ganun din ang paglibing sa atin na mga naniniwala sa Allah. Ang sino mang hindi maniwala, walil ladina kafaru
birabbihim adhabu jahannama wa bi'sal masir. And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino mang hindi naniniwala sa Diyos ni Jesus, Diyos ni Birhen Maria, lahat ng mga propeta, para sa kanila ay kaparusahan sa impyernong apoy. Bakit? Because they worship created things rather than the Creator. Kaya ang sino man na pumanaw na ang kanyang sinasamba ay nilikha ng Diyos, kahoy, halaman, ribulto, mga propeta, mga santo-santa, pag yan ang sinamba nila, inabutan ng kamatayan, kasakit-sakit na kaparusahan sa kabilang buhay. Samantala, sa Islam, pag ikaw ay bago dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, at sinabi natin ng La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, yan ang sinabi ni Propeta Muhammad, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ibig sabihin, tayo ay hindi na pahintulutan itapon sa impyernong apoy. Opo, ngayon bago tayo maghiwa-hiwalay, maganda maging kapanalig natin ang mga propeta. Maging panauhin tayo sa paraiso. Ibig sabihin, gawin natin ang ginawa nila. Sabihin natin ang sinabi nila. Nang sa ganun tayo ay maging magkakasama sa pinakamagandang puknantungan, ang paraiso. Di ba mainam? Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, aalalayan ko kayo kung anong ginawa ng mga propeta. Hindi dalawa, hindi tatlo ang Diyos, iisa lamang. Ganyan lamang ang kanang kamay bilang pagsaksi na there is only one God. Ganyan po ang kanang kamay. Sabihin ninyo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar. Ibig sabihin ng takbir, magbunyi, ang Allah ay dakila. Ibig sabihin ng takbir, magbunyi, Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Allah is great. No? So nadagdagan kayo ng kaalaman. Mula Arabic, English, Tagalog. Masama o hindi? Hindi masama. Kasi ang Arabic, salita ng Propeta Muhammad. Salita yun doon sa Middle East. So, bilang isang tagapagturo, so mayroon na kayong alam sa Arabic at English at Tagalog pa. So ngayon, payo ko sa aking sarili at sa inyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, patuloy tayong mag-aral sa relihiyon ng mga propeta Islam. At pag-aralan natin ang Quran, ang maluwalhating salita ng Diyos, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pag-aralan din natin ang hadith, mga legacies of the prophet. Nang sa ganun, ay lamang ang may alam para tuloy-tuloy ang pagtatagumpay natin dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Ang greetings natin ay Assalamu alaikum. Sabihin nyo, wa alaikum musalam. Yes, ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum, ang kapayapaan ng Diyos ng Allah ay sumaiyo. Sasabihin nyo naman, wa alaikum musalam, at sumaiyo rin ang kapayapaan at pagpapala ng Allah.